natatakot ka sa diabetes, pero nakakatakot siya, yes. Kasi marami siyang kinukos na problema eh. Pwede niya sirain ang bato mo, pwede niya patasin ang blood pressure mo, pwede kang atakihin sa puso, o pwede kang ma-stroke dahil sa diabetes. Napaka-interesting ng topic na ito kasi about ito sa isang sakit na silent killer. Kung gusto mo ng libreng kaalaman about sa diabetes, panoorin mo itong video na to. Po, si Doc Bob Idlawan, no? Specialty ko ay internal medicine, no? Nagtapos po ako ng medisina sa De La Salle Health Science Campus. And nagtapos ako ng aking residency training sa Pasay City General Hospital. Currently working as a junior consultant sa ICU. ICU ng Taguig City General Hospital. More than 10 years na akong nagpa-practice ng medisina. No, not 10 years. Actually, since 2009, nag-practice ako. Pero as an internist, I've been practicing for 10 years. No? Initially, as a internal medicine hospitalist, then nag-residency training ako ng internal medicine in 2022. Nagtapos ako 2025, January. Tapos ngayon, currently, I'm working as a junior consultant of internal medicine. The thing about yung sa diabetes is, dati iniisip nila na kapag ang nanay mo, tatay mo may diabetes o lola, lolo mo may diabetes, malamang sa malamang magkaka-diabetes ka rin. Hindi, that's not how it works. No? So, ang diabetes, lalo na yung type 2 diabetes, dalawang klase yun eh. Type 1 and type 2. Yung type 1, yan yung insulin-dependent diabetes mellitus. Yung mga nakukuha mo nung bata ka pa. No? At yun naman, nangyayari yun dahil as plainly as I can explain it, merong genetically, no, hindi ka nakaka-produce ng insulin. So, kaya kung hindi ka nagpo-produce ng insulin, no, hindi na-absorb ng katawan mo yung blood sugar sa dugo mo. Kasi walang insulin na mag-absorb ng blood sugar sa dugo mo. Ang role ng insulin is hormone siya na nagpa-facilitate ng absorption ng glucose. Sa type 1, wala kang insulin. Sa type 2, may insulin ka, pero wala kayong receptors para kapitan ng insulin. So, di nakakapasok yung blood sugar sa katawan mo. No? So, yun yung difference ng dalawa. So, let's establish that first. Okay? So, ang tanong, let's get to the meat of the topic. Paano iiwasan ang diabetes? Well, before, ang train of thought is kung ang tatay mo, nanay mo may diabetes, no, magkakaroon ka. Kung type 1 diabetic ka, kung meron kang mother na diabetic, malamang sa malamang pwede kang magkaroon ng type 1 diabetes. Pero kung yung pinaka most prevalent na diabetes natin, yung type 2, kunyari wala kang history, family history ng diabetes, pwede ka pa rin magka-diabetes, lalo na kung kung kumakain ka in excess. Anything in excess is bad. Kunyari, sobra kang kumain ng matatamis, no, na pagkain. So nadideplete yung insulin receptor sa katawan mo kasi kain ka ng mga matatamis na to the point na yung insulin sa katawan mo, no, or yung insulin receptor sa katawan mo na dideplete na siya, so or nauubos, so doon hindi na na-absorb ng cells mo yung asukal sa tugo, naiiwan siya sa katawan. So, yun yung nagkukos ng, yun yung kalimitan ng nagkukos ng type 2 diabetes. So, kahit pagpalagay natin, healthy ka,
healthy yung magulang mo, healthy yung mga parents mo, pero kain ka naman ng kain ng mga matatamis, eh malamang sa magkaka type 2 diabetes ka. Tinutubig mo ang soft drinks, eh talagang madideplete yung insulin receptor sa cells mo kasi puro ka soft drinks, eh tataas ang blood sugar mo, pwede ka magka-diabetes. Coke Zero, marirecommend mo ba ito? Well, yeah. Ano naman siya, recommended naman siya. Pero if you take excess of it, eh, syempre, andun pa rin yung possibility na magkaka-diabetes ka and other health problems. No? Ano ba yung Kalimitan, wala silang symptoms. No? Kalimitan. Maraming ways na nagpe-present ang diabetes. No? Pwedeng nanghihina ang katawan nila, kasi di ba nga, walang sugar na na-absorb yung katawan mo. No? Kasi na-deplete na yung glucose receptors mo. So, parang feeling mo, hinang-hina ka, pero may kinain ka naman eh. Yun, pwede yun. Polyuria ang tawag doon. Ihi ng ihi. Nahihilo. Maraming ways na nagpapresenta ang diabetes. Pero kalimitan, panghihina ng katawan, madaling mapagod, nahihilo, ihi ng ihi, no? Pagkairita. Well, sometimes hindi mo madadiagnose kagad yan eh. Minsan, incidental finding. Kalimitan, incidental finding lang yan. Nagtataka yung, hindi naman malala. Pero bakit yung pasyente, nagpapacheck up lang siya ng kanyang cholesterol, ng kanyang asin sa dugo, yung kanyang creatinine, yung kanyang blood sugar. Minsan nakikita na lang, mataas yung blood sugar. Yung FBS at yung HbA1c nila, mataas. Doon kalimitan nakikita. Kaya kalimitan ng mga pasyenteng may diabetes, most of them are asymptomatic. Walang simptomas. Nakikita na lang nila na ba't ang taas-taas ng blood sugar nila, mataas din ang cholesterol nila. Tapos pinasisimulan na sila ng doktor nila ng gamutan para sa diabetes. So kalimitan hindi sila walang simptomas yung pasyente. Nagugulatan na lang yung pasyente, bakit gano'n? Wala naman ako nararamdaman pero taas ang blood sugar ko, diabetic ako. Ways na para lalong ma-prevent ang diabetes. I'm sure maraming tatanong ngayon. Well, yes, exercise, caloric restriction and exercise. As I said previously, anything you take in excess is bad. Ganun lang kasimple yun. So, kailangan everything in moderation. Hinay-hinay lang sa pagkakain ng mga matatamis, pagkain ng mga alat, natatakot ka sa diabetes. Pero, the thing is, nakakatakot siya, yes. Kasi marami siyang kinukos na problema eh. No? Chronic kidney disease, pwede niya sirain ang bato mo. Pwede niya patasin ang blood pressure mo. Pwede kang atakihin sa puso. No? Pwede kang ma-stroke dahil sa diabetes. So, ako, marirecommend ko, kung ikaw ay may sweet tooth, mahilig ka sa matatamis, medyo hinay-hinay ka lang. Wala namang nakitang effective na diet ang Pero they say that fasting, before di nila nire-recommend sa pasyente may diabetes, pero ngayon nire-recommend na nila fasting. Kahit 16 to 18 hours to 24 hours of fasting. Hindi mo kailangan necessarily one meal a day diet. So, kung gusto mong mag-fasting, be kind to yourself. Yun yung principle doon. So, kasi tayo, tayong mga tao, we are not meant to eat 2 meals a day. Unang-una, itong mga kumpanya ng mga processed foods, sadya nilang pinatatamis yung mga pagkain, sadya nilang ginagawa maalat ang pagkain para maengganyo kayo kumain, So, the thing is, tayong mga as human beings, we are not meant to eat more than twice a day. Na yan? Nasa genetics natin yan, since time immemorial, Nung panahon ng ating mga hunter-gatherer ancestors, kumakain lang tayo once a day. Bakit? Kunyari, in a 24-hour cycle, 8 hours kang tulog. Pagkagising mo, after 8 hours, maghahanap ka pa ng pagkain for another 8 hours. Diba?
So, yung hunter-gatherer societies natin, maghahanap pa tayo ng mga fruits, magga-gather pa tayo ng mga berries. Yung mga lalaki maghahunt pa ng karne. By the time na nagawa na nila yun, 16 hours have already gone by. Kakain lang sila pag meron na silang pagkain. Minsan, yung mga babae na nag-gather ng mga fruits, mga berries, minsan sila ng konting mga berries, no? Pero hindi nila kakainin yan lahat yan. Kakain na lang sila pag meron ng pagkain silang lulutuin, no? So by the time na may pagkain sila, dumating na yung mga hunter at yung mga gatherers at inipon-ipon na nila yung mga pagkain na nakuha nila. By the time na makuha na nila yan, dun lang sila kakain. So isang beses lang sila kumakain technically sa isang araw. No? And that has been going on since time immemorial. No? Nung nauso na yung agriculture, dun lang tayo kumakain ng twice a day, 3 times a day. Kaya kailan lang lumabas itong mga metabolic diseases ng diabetes, hypertension? Recently lang. Mas mataas na ngayon kasi ngayon, food is cheap, food is everywhere, everything is processed. Should I suggest that we eat natural? No, that's not what I'm saying. Sila ka na magagawa eh. Di ba? The food that is natural, organic, it's expensive. Ang mahal. Di ba? Pupunta ka sa healthy options, magkano ang mahal-mahal? Diyos mio. Oo. Diyos ko. Oo. And it won't even prevent them from having diabetes, hypertension, or even cancer. This is caused by our lifestyle of excess. Because we've been eating more than once a day, twice a day. Our body was never meant to eat twice a day. We were meant to eat food once a day. And these companies that produce processed foods, you know, they intentionally make these foods palatable so that you will eat more. Kaya maraming tao nagkakaroon ng diabetes and hypertension, kain ng kain. Pag hindi nagugutom, huwag ka kumain. Yan. Kaya sila nasistress. Lalo silang nasistress. Dahil kain sila ng kain. Ang problema, imbis na yung blood supply, pumupunta sa utak mo, pumupunta sa bituka mo. So, imbis na nag-iisip ka ng diretso, inaantok ka. Kaya pansin mo, kapag ikaw wala kang kinakain, mas hyper-focused ka. Mas nag-iisip ka ng diretso kung isang beses ka lang kumakain sa isang araw. Or, kung nagpa-fast ka. You have control over your intake. You have control over how you will be able to shape your own body. Because if you can control your intake, syempre mangangayayat ka, di ba? Obviously. Yes, exercise. That's another thing you can do. But exercise can 15 to 30, practice guidelines I recommend nila at least 15 to 30 minutes of exercise per day. Siguro ang best dyan is to consult an internist, no? Consult your physician on how to best manage your hormonal problem, no? Your genetic problem, and exercise is good. You only need 15 to 30 minutes out of that 24-hour period to exercise, and it doesn't have to be vigorous. Clinical practice guidelines recommend functional resistance exercises, no? 15 to 30 minutes a day. Cardio is good. I am Dr. Bob Pidlawan, junior consultant, internal medicine. Thank you for watching. Thank you for watching.